At nakaka-proud lang be, dahil ako ang kauna-unahang Filipino vlogger na nakapasok dito. Actually, maski ang mga media, hindi basta-basta nakapasok dito at maski mga international influencer at travel vloggers ay hindi pa rin ito nabibisita o nafi-feature. Sa puso ng South Caucasus matatagpuan ang Azerbaijan. Isang bansang nakapwesto sa pagitan ng Europa at Asia, nakaharap sa malawak na Caspian Sea at napapalibutan ng Russia, Georgia, Armenia at Iran. Ang capital nito ay ang Baku, isang makabagong lungsod at dito mo makikita ang mga magagandang nagniningning na mga skyscrapers habang nananatili naman ang kasaysayan sa kanilang old city o tinatawag nilang Itchereshehir. Masyadong mapilit to be si Lolo sa kanyang binibenta na lemon. Nakakaloka. Ayan, nag-slice talaga siya at iniwan niya na lang sa table ko. Hi be, it's me Francis Candy and welcome back to my channel. Andito na tayo ngayon sa loob ng sasakyan at kasama ko na ang ilang members ng Most Traveled People or MTP at ng Philippine Global Explorers or PGE. Ay nako talaga be, I'm so honored, like a first honor dahil nasama ako sa grupo na ito at super excited ako sa aming tour ngayon. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang tinatawag na oil rocks dito sa Azerbaijan. Actually, hindi ko talaga alam ano yung pupuntahan namin. Nag-sign up lang ako at nagbayad dahil ang pagkakaintindi ko, ito yung parang forever fire ng Turkmenistan. Hindi pala. So tara, samahan nyo ako, alamin natin itong oil rocks ng Azerbaijan. So ayan guys, papasakay na tayo ngayon ng boat papunta doon sa offshore city nila dito sa Azerbaijan. Kasama ko yung ating mga members ng PGE. This is Tita Linda. Duchess. The Duchess of Sonoma. Yes, the Duchess of Sonoma, the most traveled among us here, si Tita Linda. Talaga. Sa kanya guys ang Corona. Kasama din natin iba dito mga travelers from Philippines. Si Miss Janet, si Miss Josa, at the Princess, the Empress. Wow! The Duchess. Kumpleto pala ng mga title. At least sa title, ano tayo mayaman. Sige, ako na lang, The Frog. The Princess and the Frog. So, dito na kami ngayon lahat, guys. So, this is the PGE and the MTP or the Most Traveled People. Ayan sila, guys. Galing sila from iba't ibang bansa. So, bago kami pumasok dito guys, inano muna kami ng security, chinek nila yung mga passports namin, and syempre mahigpit sila dito guys, as in. And on the way here, nakita namin yung ganda ng city nila at ang ganda ng building nila. Medyo kinakabahan ako actually dahil sinisecure talaga nila yung safety natin dito. Nakakatakot. Nakakatakot kasi nila mahigpit be. Chocolate. So ayan guys, dito na ako sa gilid na ako para may bintahan. Okay, bawal pa. Nyet pa. Okay, anong movie pa nanonorin natin?
tatawid ko sa Mindoro. Kaya nga sabi ko, parang uwi na probinsya. Ayan na, tita. Yari ka, tita. I know how to drown. Yeah, I know how to float after 8 hours dead. Natatakot na siguro siya. Kailangan niya na. Sabi niya sa life vest. Make sure Kaya guys. Outfit talaga niya. Remember yung story ni na last time? Meron namang Indian and then a vlogger na pumasok sila sa bahay ng local. Ang akala nila abandoned or Bawal. Bawal, so na-hold sila. Gusto sila kulungin or yan. Kasi Last time? 2 years ago. Oh my Last God. na expedition. So yun yung kaya inaano nila siya. Huwag kang mag-wonder Sa kung saan-saan. At saka syempre, pumasok kasi sila, akala nila abandoned ka. So guys, andito na kami sa biyahe papunta doon sa Oil Rocks. And yung mga tao natutulog na. Magbabanyo lang muna ako ngayon. Okay, banyo muna tayo guys. Actually, sobrang higpit nila dito guys, na hindi nila kami pinapaupo sa may window. Hindi namin alam kung ang security ba nun is ayaw nila kami paupuin doon dahil baka Caspian Sea, no? Sa Caspian Sea tayo is may mga nagpapatrol din na Russian Navy, I think. Ihi muna ako guys. Ayan, sabi dito, flashing button. Push. Boom. Ito guys, meron ko dito kasamang isa pang another YouTube din. Ang pangalan niya naman is Phil. So, hi tita. Nagsasalita ka na. Ayaw, walang na. So, ayun guys, yung makasapit ng Pilipino dito. Ito na yung mga tao dito. Tutulog na sila. So, tahimik lang tayo guys. Balik tayo sa ating puwan. Hi. Maybe 4 months or something. Ayan guys, behave tayo dito, no? Para hindi tayo dito. Takot guys. Diba? Baka tayo pag ma-eject tayo dito, itapon tayo sa dagat. Si tita, nagreklamo wala ng internet. Hindi niya natapos yung pelikula na pinapanood niya. Pero guys, ako talaga ang concern ko talaga dito. Mahigpit talaga sila, yung parang hinihigpitan nila yung security nila na parang kami yung threat. Ganon, na parang chine-check yung lahat ng gamit namin, hindi kami pinapaupo sa gilid. Kasi syempre, malay mo, makita kung sino daw yung nasa loob, ganyan. Or, hindi ko alam kung meron silang tatago na bawal lang makita din naman, ganon. On the other side. So, actually, medyo nagkakaroon ako ng sisik. Medyo nahihilo na ako. Mga, siguro more or less, 30 to less than 1 hour na lang yung biyahe. 30 to 40 minutes pa bago kami makarating sa patutunguhan namin. At kung hindi nyo alam, be, kung ano tong Oil Rocks na ito, kasi siya medyo makatingalamunan ko ngayon isa itong offshore city siya, be, sa ibabaw ng dagat. So, dahil dito, be, sa kanila is meron silang sariling oil. Ang mura lang dito guys ng pamasahe, na-realize ko na kaya pala yung pamasahe from airport papunta doon sa hotel, like 24 kilometers, is parang 250 pesos lang, be. Tapos dinahil ako ng driver, ginawa niyang 1,000. So, narealize ko na sobrang mura pala talaga dito ng kanilang gas. And ito guys, itong mga kasama ko dito, mga well-traveled din talaga to, mga karamihan sa kanila natapos na nila, naikot na nila ang buong mundo. Tapos, iniikot na nila ngayon yung parang bawat kanto. So, sa ferry na to guys, may kita nyo may ibang pasahero. Ibang pasahero dito, mga trabahador yan. Sila yung nagtatrabaho doon sa Oil Rocks. And
every 2 weeks sila nakakabalik sa mainland. So, everyday meron pa rin naman mga biyahe. Kasi syempre, 2,000 people yan, be. So, yung Oil Rocks, be, meron silang population of nasa 2,000. And everyday, bumabiyahe yung ferry kasi every 2 weeks, yung mga tao naglalabas-pasok doon sa island. Kung makikita nyo guys dito, mapapansin nyo, karamihan sa mga empleyado nila dito, puro lalaki lang. Sa ferry na to, ang babae lang dito is wala pang 10. 'Di ba? Ang bakla isa lang. Ako lang guys. So akin na ang corona. Ay di natin sure pala. At kung hindi mo naiintindihan ba itong binabanggit ko dito na oil rocks ng Azerbaijan, para mas maging malinaw sa inyo, ito ay isang island sa gitna ng Caspian Sea na itinayo para sa oil extraction. At natatangi ito dahil ito yung pinakaunang oil extraction platform sa buong mundo. Meron silang mga apartment, kalsada, tindahan, at kahit pasinihan para sa mga manggagawa. At kung nasabi ko kanina na sobrang higpit ng seguridad nila papunta dito, hindi kasi ito bukas sa publiko. Napakaswerte lang natin guys dahil nasa pangatlo or pang-apat tayong grupo na nakapasok dito para makita ito ng personal. Tanging mga workers, engineers, and authorized personnel lang ang merong access para makapasok sa mga facilities nila dito. Kadalasan nababanggit ito sa mga documentary at history features at travel stories tungkol sa Azerbaijan. Dito, tinatawag nila itong Neft Dashlari at simbolo ito ng Azerbaijan kung paano nila binago ang industriya ng oil sa buong mundo. At nakaka-proud lang dahil ako ang kauna-unahang Filipino vlogger na nakapasok dito. Actually, maski ang mga media hindi basta-basta nakapasok dito at maski mga international influencer at travel vloggers ay hindi pa rin ito nabibisita o nafe-feature. So ayan guys, meron ako natatanong ng mga platform sa gilid-gilid. And sabi nila dito, sa ilalim ng mga platform na yan, yung iba dyan is may mga barko talaga na lumubog dati. So para hindi maging magalaw, lalo na tuwing winter kung saan malakas yung hangin, tinayo nila doon. Yun yung parang ginawa nila pang buffer para hindi mag-uga at magalaw yung buong platform na kinatatayuan ng oil rocks. Alam mo yun, sa sobrang secretive ng lugar na to yung maski sa Google Map, hindi mo siya mazoom. Hindi mo siya makikita basta-basta. And as far as we know, parang pangatlo pa lang or pang-apat pa lang kaming grupo na makakapasok dito. Mare, gising na. Diyosa, ikaw na daw iaalay namin dito sa mga lalaki. Gagamitin kang angkla. Ayan guys, naiwan ako ng mga kagrupo ko. Andito na tayo ngayon sa Oil Rocks. Wow. Hi. Hello. Okay guys, we made it. This is so amazing guys. So nakatayo tayo ngayon guys sa gitna ng dagat. Okay guys, so silipin natin dito ano yung ginagawa nila, tinitingnan nila dito. So ito guys yung tinatawag nila na Neft Dashlari. Oil Rocks is the only one in the world city on the sea. Yes. Dünyada ilk defa deniz neftine yol açan Azerbaycan olup ve neft taşları dünya deniz neftinin ilk meskenidir. So first offshore oil extraction was done in Azerbaijan, and this is the first location of this oil extraction. Wow. Ayan na guys. Mga gwapo ba? Tinanong yung gwapo. Oh tita, sabi ko nga parang gumanda na yung mood ko. So ayan guys, andito na yung grupo namin, nakapasok na kami. This is so amazing. Alam mo, Francis, sa editing, pakidamihan na lang ito ng information. Baka wala akong masabing information dito. Ganun mo ba? Sa editing na lang talo-talo sa akin eh. In fairness, ang layo ng field trip ko ngayon, be.
Pero ang galing ng pagkakagawa nila, oh. Ayan guys, dito naamoy na namin yung oil. Kahit may sipon ako, naaamoy ko siya. Malakas na. And sabi ko nga be, ito yung only oil extraction offshore city na nakatayo sa dagat. So nakatayo kami sa tubig guys. And itong island na ito is binuo, tinayo para talaga mag-extract sila ng kanilang oil. And in-expect nila before na gagawin lang nila yon for the next 20 years. Pero mula pa nung 1940s hanggang ngayon is nandito na ito. Ang langis na nakukuha mula sa oil rocks ay tinatawag na crude oil. Pamilyar di ba? Mula rito be, ginagawa yung gasolina, diesel, at jet fuel na ginagamit para sa mga sasakyan, barko, at sa eroplano. Pero hindi dyan natatapos ang gamit ng kanilang oil. Ginagamit rin ito para sa paggawa ng kuryente, para sa mga heater, at maging sa paggawa ng asfalto na ginagamit sa ating mga kalsada. Sa ibang industry naman, ginagamit din ito sa paggawa ng mga plastic, goma, hanggang sa abono na gamit sa agrikultura. Mula nung tinuto noong 1949, ang naging pangunahing layunin talaga nito be is palakasin ang ekonomiya ng Soviet Union after ng World War II. At hanggang ngayon, patuloy pa rin itong nagsusupply ng langis at nagdadala ng energy sa buong mundo. So guys, binigyan nila kami ngayon ng flowers dito para mag-commemorate. Si Heydar Aliyev ang tinuturing na ama ng makabagong Azerbaijan. Noong panahon be ng Soviet Union, siya ay naging mataas na opisyal ng KGB at naging first secretary ng Communist Party ng Azerbaijan. Pero ang kanyang naging pinakamalaking papel ay nang siya ay maluklok bilang Pangulo ng Azerbaijan sa gitna ng kaguluhan. Pinatatag niya ang Azerbaijan at pinasok ang mga kasunduan sa langis na tinatawag na Contract of the Century at binuksan ang pinto ng Azerbaijan para sa mga foreign investors. Sa pamumuno niya be, naitayo ang mahalagang pipeline na nagdala ng langis mula sa Caspian Sea patungo sa buong mundo. At dahil dito, naging pundasyon ito ng paglakas ng ekonomiya ng Azerbaijan. At hanggang ngayon be, kinikilala siya bilang isang statesman na nagbigay ng direksyon at pagkakakilanlan sa kanilang republika. So after namin guys magbigay ng bulaklak dito, pupunta naman tayo ngayon sa kanilang museum. Total, it is 200 million tons of oil. Per year nowadays? İllik ne kadar? İllik temeli 3 milyon 300 bin. 1 milyon 300 bin. 1,300,000 per year. Barrels Or barrels. Ton. So say that again, 1,300,000 Tons. Yes. Per year right now. So guys, dito nalaman natin na yung technology pala ng pagkuha ng oil sa ilalim ng dagat is nagsimula dito sa Azerbaijan, na kinopya na lang ng iba't ibang bansa. Na parang ako parang wow, hindi ko alam yun ha. And nung mga 1940s, sila yung nagbigay talaga, sila yung bumuhay sa Union Soviet sa pag-supply ng gasolina. Siyempre tayo ba, hindi naman natin alam yung mga agro information dahil especially wala tayo masyadong information about sa Union Soviet and especially itong lugar na to. Nakilang specially na ako sa video. Super special
na wala ka makuha information neto sa labas. We are so lucky right now na nakita at nabisita natin itong lugar na to na hindi nabibisita ng napakaraming tao. Sabi ko nga be, baka pangatlo pa lang or panglima pa lang tayo, nasa ganun pa lang na grupo yung pinayagan nilang makapasok dito. And we are really honored. I'm really honored. Like, be, kilala niyo ako sa mga joke lang, diba? Pero this is something serious na sobrang nakakatakot, be, dahil it's really strict here. Guys, pero silang dinalang pusa dito, oh. So pretty! Pero sa totoo lang guys, gutom na ako. Tanghali na, napagod ako sa biyahe. Gutom na be. At eto na nga be, kainan time na finally. Ito be yung ating pagkain for today's lunch. Papansin nyo, puro appetizer lang to dahil hindi ko na-videohan din yung main dish namin. Marami silang gulay dito. Actually, hindi ko na-videohan yung main dish. Pero ito yung soup nila na napakasarap. Ang tawag dito is chorba. Kapareho lang be sa Turkish. Ang pagkain nila actually, parang Turkish food din kung tutuusin. Ito be, ito naman tinatawag nila ditong kutob. Parang flatbread siya na may palaman na meat or veggie. Wala ako sa'yo. I was there. Oh, ring bearer ako. So ngayon guys, after namin mag-lunch, ito naman ang ating... This is yours. Sorry. No, that's he gave it to you. He gave it to you. What's that? The tea. Good? Sarap, di ba? Ayan. Take, eat. And the tea. Very good. Grabe guys, nabusog ako sa pagkain namin dito. Sobrang, feeling ko naging paborito ko ng isa sa mga crew nila dito. Pinakain nila ako ng pinakain. Tapos nakita niya busog na ako. Binigyan niya uli ako. Nilalapitan niya ako lagi. Binigyan niya uli ako ng tsaa, pati ng dessert. Sabi ko nga, pwede mo na lang akong kunin dito kung gusto mo. Diba? Pakainin mo ako lagi. Ganyan. Bisa mo, gawin mo manika. So ngayon guys, andito na kami sa sasakay na kami guys. I'll see you later. Hindi yung buong sukat na itong lugar nila, no? Nasa 8 hectares yung laki nito. Grabe. So, agad tayo ngayon guys sa may helipad nila. So, actually yun yung option natin eh. Kung hindi tayo nagbarko, mag-helicopter sana tayo. We can go down. Yeah. So, hindi tayo makakasakay sa helicopter ngayon guys.
supposedly meron tayong helicopter. Pero picture na daw tayo sa helipad. Ito guys, papunta na kami sa may helipad. Tignan niyo, sobrang laki ng lugar, oh. Siguro dahil sa ano ni ano. Dito na sila inabot tayo. Okay na. Or you're a journalist? Journalist! So ngayon guys, meron kaming hinihintay na helicopter. Dadaan lang siya. Parang mga bata lang kami nito eh. Tito ko nandyan. Mama ko nandyan.